Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, na-expose na. Good news, tumistigo si Gloria Arroyo. Nako po, nalantad lahat sa bycam, by scam. Nako, nalantad lahat sa by scam, pumirma timbog na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte, nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa So yan mga kababayan, sa kabila po ng kaliwat kanan na kanilang paninira, pambabatikos sa ating Vice President Sara Duterte, nako, nangunguna pa rin po sa mga survey. Yan sinisiraan nyo na yan. Paano pa kaya kung hindi nyo sinisiraan at wala kayong ginagawang mga kabulastugan? Ito talaga nakakahiya po sa sa part nila, no? Kasi kung pinopondohan nila yung paninira dito kay Vice President Sara Duterte, talagang luging-lugi po sila. Kasi kahit anong gawin nila, hindi po nila mahatak, no? Pababa itong si Vice President Sara Duterte. 2028 presidential election at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag ng katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 presidential survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman So yan mga kababayan, lalakas na naman ang loob nitong si Risa Hontiveros. Nako. May nakita po akong video na nabu, itong kampo ni Senator Risa Hontiveros kasama po si Chel Jokno. Doon po yata yung sa Sinulog festival. Nako, nakakahiya po yun mga kababayan. Biruin mo, pumunta kayo doon para siyempre makilala kayo ng mga deboto, di ba? Pero ang nangyari, ang isinigaw ay Duterte. Okay naman, nakakahiya yan. Kasi alam po ng taong bayan, yung inyong credibility, Senator Risa Hontiveros and Atty. Chel Jokno, ang inyo pong kredibilidad ay wala. Pabagsak na po ng pabagsak. sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na nakakuha ng 3% at ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay nagkakaroon ng tao. Yan po ang patunay mga kababayan na kahit itong ayuda na ito, hindi po yan magandang estratehiya for you to succeed in politics, mga kababayan. Yung inyong pamimigay. Kaya ito na talaga.
Ito na po ang sample natin dito po kay Speaker Martin Romualdez. Kaliwat ka ng pamimigay. Bawat pamimigay ng ayuda, nandun po siya nagsasalita para sa mga tao, para siya makilala. Pero bakit gano'n? Palaging lagapak. Mas lalong lumalagapak. Kahit anong survey, mga kabayan, mapatras rating man yan, approval ratings, satisfaction ratings man yan, wala. Palaging bagsak po ang ating Speaker Martin Romualdez. Yan na nga po. Dahil hindi po solusyon ang pamimigay ng ayuda. Ang bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1% matapos nasa panghuling pwesto. So ito nga po mga kabayan na naisip ko lang bila kasi nakita ko po si Erwin Tulfo, no? Bakit kaya si Erwin Tulfo palaging nagna-number 1, no? Kasama lagi ito ni Tambaluslos. Ibig ba sabihin magkaiba yung effect, no? Magkaiba po yung effect ng kanilang pamimigay ng ayuda kay Erwin Tulfo kaysa dito kay, di ba? May something wrong. Pareha silang nandoon sa pamimigay ng ayuda, but still, si Tambaluslos pababa ng pababa ang mga ratings. Ito naman pong si Erwin Tulfo, pataas ng pataas. Diba? May nase-sense po ba kayo na kakaiba? Kakaiba talaga. Ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaganyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as Indian na siya. Spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a fall. Hindi lang po, no? Hindi lang po si Speaker Martin dito ang naisip ko lang bigla mga kabayan yung unlikable, di ba? Yung charisma. Kasi kung hindi po nila ginamit, no, ni President Bongbong Marcos Jr., kung hindi nila ginamit si Vice President Sara Duterte, wala rin naman silang charisma, di ba? Ang sama-sama nga ng tingin ng taong bayan sa kanila eh. No? Naiahon Naiahon lang po ang kanilang pangalan because ipinalibing po ni dating Pangulong Duterte ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani. At doon po mga kababayan, bukang nag-boom, no? At sinamantala nila, di ba? Doon po nag-boom yung kanilang pangalan ulit. Kumbaga, people, they gain, no? They gain again, no? The trust ng mga tao. Doon po sa nangyaring yon, no? Pero iba po ang sinukli nila eh, no? Kakaiba po eh. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo, Uncle. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng kailang malaman. Mula nung nadimok si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimok ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido, lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung Tambaluslos na bansag. Okay, ito ang statement ng dating Pangulo.
I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Ano? Kaya lang, tikom ang bibig ni BP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si TGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, ano na, may edad na. Ngayon, kung si BP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si BP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa cabinet. BP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyong ito, hindi na siya madadamay. Merong receive date December 11. Pero yan mga kabayan, may usap-usapan din na itong si PGMA ay posibleng pumalit dito kay Speaker Martin Romualdez. At yan na ano ko lang yan, na-notice ko lang po dito sa mga nagko-comment sa ating channel na talagang pabor na pabor po sila, no? Na palitan na nga po itong si Speaker Romualdez ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo as a Speaker of the House. So, yan, ikaw, mga karabin natin, sang-ayon ka rin ba? Kasi ako talagang, sige, go tayo dyan para magkaroon naman ng pagbabago, no? Dyan po sa House of Representatives. Time, 4:08 p.m. Aba, hapon na. At ang nag-receive ay si Relly. Ayan, si Relly. Nakalagay dyan, House of Representatives Bills and Index Service. Ayan, may tatak ng pagkasuri. Kumbaga ba sa baboy? Kumbaga ba sa karning baka? O kumbaga pumunta na sila doon sa slaughterhouse. Dinala na sa slaughterhouse, tinatakan na, tatak ng pagkasuri ang tawag dyan. Oo, tapos kinatay-katay na nila. Ayan na, kinatay na yung budget. Ito ang nakalagay sa doon sa Nabilugan. Republic of the Philippines 19th Congress 3rd Regular Session. Conference Committee Report. Ayan the Bicameral Conference Committee on the Disagreeing Votes. Ayan, tapos nakalagay dyan, House Bill number 10800 titled An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ayan bilog na bilog, tingnan nyo. So yan mga kabayan, klarong-klaro na pong ebidensya, puro todo pa rin sila sa pagdi-deny. Diba? At sinasabi nga nila na ito daw, na pasabog ni Pangulong Duterte ay ginagamit lang ng mga Duterte, no, para ma-divert, no, yung mga totoong issue ng ating bansa. Aba, talaga ba? Diversion ba ito? Or kayo po ang nagda-divert lang ng mga issue na ito? Kasi gusto nyong wag ng pag-usapan. Hindi po talaga pwedeng hindi ito pag-usapan, no? Kasi ito po ay budget ng ating bansa at mayroon kayong ginagawang kalokohan. Diba? Ibig sabihin, buti na nga lang ngayon nakita ito. Paano pala kung simulan ng pag-administrasyon nila, 3 years na, di ba? Simula nilang mamuno, ganito na pala ang nangyayari. Kaya may nag-comment po, sabi niya, kailangan din reviewin natin, no, yung mga past budget. Baka daw kasi po napasukan or naging ganito rin, no? Aba, hindi hindi impossible. It is very very possible kasi ngayon nga todo sila depensa. Dinedepensahan pa rin nila kahit huling-huli na meron talagang mga blanks. Yan kaya ito, magiging natin sa kanila, magiging aral sa susunod na budget, no, sa 2026. Aba, talagang na yan.
talagang pag-iigihan na po nila yung pagsusuri, yung tawag dyan nila, pagbubusisi sa ating budget, national budget. Kasi may experience na po sila na hindi lang pala ganun kadali ito kasi yung mata ng tao talagang napaka-alert pagdating po dito sa ang tanong bakit po naging alerto ang mga tao ngayon, no? Bakit kaya naging alerto? Dahil unang-una, wala kayong tinupad sa inyong mga pangako. Yung mga sinasabi ninyo, kabaliktaran po ang nangyayari, no? At kaliwat kanan, pangkukurap. O sino ang hindi magbubusisi nyo? Teka lang. Bago nyo yan ipasa, tingnan muna natin yan. Diba? Nagdududa na po. Wala lang talaga magawang taong bayan, pero talaga nagdududa na po sa lahat ng ginagawa ninyo. Yun po ang totoo. Kung kaya nga mga kabayan, di ba kapag ikaw ay nagdududa, trash yan eh. No? Kapag walang tiwalang tao sa'yo, ano na yan? Betrayal of public trust ba yan? Magkusa na lang kayo. No? Magkusa na lang po kayong bumaba kung ganyan ng ganyan, di ba? Kasi mahirap naman kung palaging ganyan ang mangyayari, no? Bukod sa nauubos ang oras ng inyong pagtatrabaho, no? Baka sa susunod makalusot na, di ba? At hindi na makita, di sayang naman. Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.